Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 71. Pasensya na, may kailangan akong harapin. Maaari kang sumama sa iyong mga kaibigan, sabi ni Qin Yifan. Iyon lang ang paraan niya ng pagtanggi. Sa tuwing iimbitahan kitang manood ng sine, lagi kang abala. Bagamat alam ni Li Zenzhen na haantong sa ganoon, nasaktan siya nang marinig ang sagot. Ibinaba niya ang sarili sa harap niya sa abot ng kanyang makakaya. Bakit siya patuloy na nagiging cold? Si Li Zenzhen ay isang maganda, sexy at edukadong babae mula sa isang mayamang pamilya. Nasa kanya ang lahat ng inaasahan ng isang lalaki sa isang babae. At mayroon siyang hindi mabilang na mga tagahanga, ngunit si Qin Yifan ay malinaw na hindi isa sa kanila. Hindi siya magiging nakababatang kapatid na babae, o kasintahan. Gusto niyang maging asawa niya. Yifan, gusto pang sabihin ni Li Zenzhen, ngunit tumunog ang kanyang telepono. Inilagay ang telepono ni Li Zenzhen sa gilid ng hapagkainan. Ang tumatawag ay si Liu. Nakaramdam ng kaba si Li Zenzhen sa isang segundo, pagkatapos ay natuwa siya. Kailangan kong tanggapin ang tawag na ito. Kinuha ni Li Zenzhen ang kanyang telepono kaagad na tumayo at umalis sa kanyang upuan. Ayaw niyang makarinig ng salita si Qin Yifan. Dirdiretsong tumakbo palabas si Li Zenzhen. Sinagot niya ang telepono. Dahil sa excitement, nagtanong muna siya bago may buka ng kabilang side ang bibig. Hoy, Liu, natapos mo na ba? Ililipat ko ang natitirang 50,000 yuan sa iyong account mamaya. Oh, Miss Li, ang aking dignidad ay nagkakahalaga lamang ng 100,000 yuan sa iyong paningin. Ngumisi si Guning. Ikaw. Nang marinig ang boses ni Guning, nanginginig si Li Zenzhen sa gulat. Muntik na niyang itapon ang phone niya. Bakit? Paano ito magiging posible? Ano ang nangyari? Bakit nila kinuha ang pera ngunit hindi nagawa ang hiniling niya? Mga ad ng Pub Future. Miss Li, tatandaan ko ang nangyari ngayon. At babayaran mo ito. Mag-ingat ka. Malinaw na binalaan siya ni Guning. Ang lakas ng loob mong takutin ako. Bagamat nakaramdam ng takot si Li Zenzhen, nairita siya sa mga salita ni Guning. Nagbago ang mukha niya, mukha siyang mabisyo ngayon. Oo, binyantaan kita, walang pag-aalinlangan na pag-amin ni Guning. Si Li Zenzhen ay galit na galit ngayon, ngunit nakaramdam din ng panghihinayang. Pagkaraan ng ilang sandali, idinagdag ni Guning, Miss Li, dahil kaya mong gawin iyon, kailangan mong tanggapin ang mga kahihinatnan. Pagkatapos ay ibinaba ni Guning ang telepono bago makapagsalita si Li Zenzhen. Galit na galit si Li Zenzhen na muntik na niyang masira ang kanyang telepono. Talagang hindi niya alam ang background ni Guning, ngunit dahil si Guning ay may telepono ni Liu para tawagan siya, si Guning ay hindi dapat isang ordinaryong tao. Kaya naman nabahala si Li Zenzhen sa banta ni Guning. Ngayon, si Li Zenzhen ay talagang wala sa mood na manood ng pelikula. Pinilit niyang tapusin ang pagkain kasama si Qin Yifan, pagkatapos ay hiniling niyang ihatid siya pauwi. Nag-aalala siyang baka may mangyari sa kanyang pag-uwi. Tumigil si Li Zenzhen sa paghiling kay Qin Yifan na manatili sa kanya, na nagpasaya sa kanya. Pero kung alam niya ang dahilan, malamang hindi siya magiging kalmado. Sa kabilang banda, ibinaba ni Guning ang telepono, pagkatapos ay direktang ibinalik ito sa lalaki. Tumalikod siya at umalis. Hindi alam ni Guning kung susubukan nilang maghiganti sa kanya. Ang tanging magagawa niya ay protektahan ang sarili. Naglakad si Guning papunta sa kotse. Hinailan niya ang walang malay na lalaki palayo sa driver's seat, saka itinapon sa lupa. Umupo siya sa loob. Pinaandar ni Guning ang kotse, at umalis. Pagkaalis ni Guning, sa tapat ng kaalyado, huminto doon ang isang itim na Maserati. Dahan-daang bumaba ang bintana ng sasakyan. May dalawang lalaking nakaupo sa loob, pinapanood ang paraan ng pag-alis ni Guning. Sa driver's seat, naka-casual suit ang isang binata na nasa edad 25. Bakas sa mukha niya ang pagkamangha at excitement. Wow,
hindi ko akalain na ganito pala kalakas at makapangyarihan ang dalagang ito. Parang gusto ko siyang awayin. Tatalo ka sigurado, isang malamig na boses ang narinig mula sa passenger seat. Agad na nakaramdam ng sama ng loob ang binata. Mga ad ng Pub Future. Ang lalaking nakaupo sa passenger seat ay mas matanda ng ilang taon. Siya ay halos 30 na may magagandang katangian. Mayroon siyang hangin ng kapangyarihan. Nang marinig iyon ng binata ay hindi nasiyahan. Reklamo niya, "Boss, huwag mong galitin ang sarili mong kaibigan, ha? Maaari mo bang talunin silang lahat sa loob ng 1 minuto?" Tanong ng lalaki. Nakaramdam ng hiya ang binata. Kumbaga, hindi niya kaya. Bagamat maaari niyang talunin ang mga ito sa loob ng ilang minuto, hindi niya ito magagawa sa paraang ginawa ng dalaga. Xuanfeng, alamin kung sino ang ulo ng mga lalaking ito. How dare they take a buyer's money secretly without my permission? Malamig na sabi ng lalaki. Halatang inis siya. Ang lalaki ay talagang chairman ng Qinggang, si Sito Ye. Bagamat isang gang ang Qinggang, mayroon itong mga prinsipyo at panuntunan. Hindi katanggap-tanggap na kunin ng palihim ang pera ng mamimili at singilin ang bayad sa proteksyon, na isang amoral. Siyempre, kahit na may mga patakaran, ang ilang mga tao ay lalabag sa mga ito ayon sa gusto nila. Kahit sa bansa, maraming mga tiwaling opisyal. Hanggat hindi pa sila natuklasan, patuloy silang gagawa ng mga immoral na bagay. Oo, boss, sumagot si Chu Xuanfeng. Huminto si Guning sa isang maikling distansya, hindi dahil nawala siya, ngunit kailangan niyang hanapin ang kanyang tunay na driver. Siya ngayon ay kalahating nag-aalala at kalahating nagdududa sa driver. Paano kung ang driver ay isa sa mga gangster? Paano kung mismong ang driver ang may problema? Hininto ni Guning ang kotse, kinuha ang kanyang telepono. Sabay tawag niya sa driver. Sa kasamaang palad, walang sumagot. Nang tatawag na sana si Guning ng pulis, may narinig na ingay mula sa trunk. Isang ideya ang biglang bumungad kay Guning. Agad niyang pinindot ang isang buton, pagkatapos ay lumabas ng kotse, naglakad papunta sa trunk. Ayan siya. Ang tunay na driver na sana ay maghahatid sa kanya, ngayon ay mahigpit na nakatali na nagpupumiglas sa kanyang bibig na puno ng basahan sa ball. Nang makita si Guning, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Alam niyang narito si Guning para iligtas siya. Napaungol siya sa pananabik kay Guning. Nakahinga rin si Guning nang makitang ligtas ang driver. Agad niya itong kinalas. Natanggal ang basahan sa kanyang bibig. Libre ang driver. Agad siyang humingi ng paumanhin, "Miss Go, I'm so sorry. Hindi ko alam kung bakit nila ginawa ito sa akin. Maraming salamat sa pagligtas sa akin." Kabanata 72. Kung iisipin, nanginginig pa rin sa takot ang driver. Ako ay humihingi ng paumanhin. Kasalanan ko talaga. Tinutumbok nila ako, sabi ni Guning, pagkatapos ay sinabi niya sa kanya ang lahat ng nangyari. Ano? Nagulat ang driver, ngunit hindi niya sinisi si Guning dahil biktima rin ito. Dahil maraming nangyari, nang sa wakas ay dumating si Guning sa hotel, 8 PM na. Guning ay nagugutom kaya agad siyang tumawag ng room service. Nagplano siyang bumili ng damit sa downtown kaninang hapon, ngunit wala siyang oras ngayon. Bagamat bukas pa ang shopping center ngayon, si Guning ay hindi lamang bibili ng damit para sa kanyang sarili. Bibili siya ng ilan para kay Guman at sa pamilya ni Gu Qingdin. Kaya hindi sapat ang 1 oras para mamili siya. Wala nang ibang palitan ng damit si Guning. Kinailangan niyang labhan ang kanyang damit ngayong gabi, at sana ay matuyo ito bukas. Nasa backpack niya ang uniforme sa paaralan, ngunit ayaw niyang isuot iyon. Masyadong halata sa karamihan. Hindi pa dumarating ang kanyang hapunan. Tinawagan ni Guning si Guman para makipag-chat sa kanya sa maikling panahon. Pagkatapos ay nakipag-usap siya kay Chu Pihan at sa iba pa sa kanilang WeChat group. Malamig at banayad ang simoy ng hangin sa gabi. Sumayaw ito sa mga taong naglalakad.
Minsan, medyo ginaw. Sa downtown ng CTG, mayroong makikitang entertainment place, King's Club. Sa maingay na club, kumikinang ang mga makukulay na ilaw. Ang mga lalaki at babae ay baliw na umiling sa dance floor at ang hangin ay puno ng pagnanasa at karangyan. Ngunit sa isang pribadong silid na nakahiwalay sa pangunahing bulwagan, tanging magaan na musika at malungkot na pag-uusap ang naroon. Mga ad ng Pub Future. Sa napakalaking private room na ito, 5 lalaki lang ang walang bar girl. Tila, may kakaibang nangyayari dito. F***, swerte lang kami this time. Nakilala pa namin ang maalamat na kapitan ng club ng Red Flame, si Red Wolf, na pumatay ng 7 sa aming mga tao. Halos mabura lahat ng tropa. Buti na lang at mabilis kaming tumakbo. Otherwise, we were F***, daing ng isang binata at ibinato ang upos ng sigarilyo sa lupa, na tila naglalabas ng galit sa kanyang puso. Narinig ko na ang Red Wolf ay napakalakas. Wala akong pakialam, pero nasaksihan ko na sa pagkakataong ito. Napaka-powerful niya talaga. Kaya niyang makipaglaban sa higit sa 100 tao, at pumatay ng 7. 2 beses lang siyang nabaril, sabi ng isang bulky muscular na lalaki na nakahubad sa itaas na katawan. Kahit na kinasusuklaman niya ang kanyang kalaban hanggang sa kamatayan, hinangaan din niya ito. Suriin ang pinagmulan ng data na ito, na malalim na dumarating sa N0V, Elban. Sa kabutihang palad ay nabaril siya, at hindi niya kami nasubaybayan. Or we would be found, sabi ng medyo pandak na lalaki na may masamang tingin. Pero hindi naman tayo pwedeng maging pabaya. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang koponan ay ang kapitan ng mahalagang pambansang koponan. Baka magpapadala siya ng susando sa atin. Kaya't ililikas tayo sa sandaling matagumpay tayong mag-trade bukas. Pero bakit kailangan nilang piliin ang commercial building sa city center? Napakaraming tao doon. Hindi ba sila natatakot na ma-discover? F***. Natatakot lang sila na makuha natin ang pera, ngunit huwag ibigay sa kanila ang mga kalakal. Kaya ang pinakaligtas na lugar ay kung saan maraming tao sa paligid. Kung talagang hindi natin ibibigay sa kanila ang mga paninda, agad silang magdudulot ng kaguluhan at magdadala ng pulis. Kung ganoon, hindi rin tayo makakaalis. Hindi ito ang unang pagkakataon. Hindi ba nila tayo mapagkakatiwalaan? Ang bagay ay nagkakahalaga ng 100 milyong yuan sa pagkakataong ito. Makatuwirang mag-ingat. Sa isa pang private room, may laptop sa mesa. Ipinakita sa screen ang larawan ng kwarto ng mga lalaki sa itaas. Isang lalaki ang nakaupo sa harap ng laptop na naka-earphones. Narinig niya lahat ng pinag-usapan nila. Ang lalaking ito ay si Leng Xiaoteng. Siya ay may pinong maselang katangian, ngunit may malamig na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay kasing lalim ng karagatan na may hangin ng kapangyarihan. Para siyang hari. Sa likod ni Leng Xiaoteng, may nakatayong 2 lalaki. Pareho silang nakatitig sa screen, ngunit hindi narinig ang kanilang sinabi. Boss, ano ang susunod nilang galaw? Nang makitang tinanggal ni Leng Xiaoteng ang kanyang earphone, tanong ng isang lalaki. Magtitinda sila sa business building sa downtown. Bantayan ang kanilang lokasyon, mahinahong sabi ni Leng Xiaoteng na may seryosong mukha. Hindi sila pinatay ni Leng Xiaoteng ngayon. Balak niyang gamitin ang mga ito bilang pain. Ang kanilang ulo ay wala dito, at ang bagay ay nasa mga kamay ng ulo. Kung papatayin niya sila ngayon, maaalarma ang kanilang ulo. Wala talaga silang ideya kung nasaan ang kanilang ulo. Kung alam sana nila, pinuntahan nila siya at agad na pinatay. Mga ad ng Pub Future. Kinabukasan, hindi bumangon si Guning hanggang 8 AM. Talagang gising si Guning kanina, ngunit wala siyang magawa. Ang shopping center ay bukas ng alas 8 ng umaga, kaya hindi niya iniwan ang kanyang mainit na kama hanggang sa oras na iyon. Bukod dito, lilipad si Guning pabalik sa CTF mamayang alas 2 ng hapon. Buong umaga siyang mamili sa shopping center. Hindi niya kailangang magmadali.
Kailangan din niyang pirmahan ang kontrata kay Jo Jenghong sa shopping center ngayon. Ang takdang oras ay 11 AM, na isang magandang oras para sa tanghalian. Bumaba si Guning nang bumangon siya. Nag-check out siya pagkatapos. Hindi naman kalayuan ang shopping center. Tumagal ng halos 20 minuto ang paglalakad papunta doon. Kaya hindi na kailangang sumakay ng taxi si Guning. Diretso siyang naglakad papunta doon. Nag-almusal siya sa kalahati. Nang sa wakas ay dumating siya sa shopping center, halos 9 AM na. Ngayon ay isang linggo. Marami ng tao sa paligid sa shopping center noong 9 AM. Nasa ikalawang palapag ang mga damit na pambabae, kaya dumiretso si Guning sa ikalawang palapag. Napakalaki ng shopping center. Tila hindi ito magtatapos. Biglang hindi alam ni Guning kung saan magsisimula. Naglakad siya ng random sa isang direksyon na iniskan ang mga damit sa magkabilang gilid. Kung nagustuhan niya ang estilo ng isang tatak, lalakad siya sa loob. Pagkaraan ng ilang sandali, nakahanap si Guning ng isang international designer brand. Napakamahal noon. Ngunit gaano man ito kamahal, wala na ito kay Guning ngayon. Ikinagalak kong makilala ka, maligayang pagdating. Agad na lumapit sa kanya ang isang tindera nang pumasok si Guning. Miss, may maitutulong ba ako? Maaari ko bang tingnan ang mga damit na angkop para sa isang babae sa paligid ng 40? Tanong ni Guning. Oo naman miss, sundan mo ako. Iginiya ng tindera si Guning sa isang lugar. Tumingin si Guning. Wala siyang nagustuhan. Maari mo bang sabihin sa akin ang uri ng katawan ng iyong kamag-anak? Tanong ng tindera. Kapareho niya ang katawan ko. Kung maisuot ko ito, kasya rin ito sa kanya, sagot ni Guning. Si Guning ay 167 centimeters ang taas, at payat. Pagkatapos, ang tindera ay pumili ng isang piraso ng damit na ipinakita nito kay Guning. Miss, paano ang isang ito? Mukhang maganda naman. Tiningnan ito ni Guning at nagustuhan ito kaagad. Kasya ito kay Guman. Kukunin na sana niya ito at tingnan ng malapitan. Kabanata 73. Ngunit bago hawakan ng kamay ni Guning ang piraso ng damit, isa pang kamay ang unang humawak dito. Gusto ko ito. Susubukan ko. Ito ay isang babae na nasa maagang 40 anyos. Nakasuot siya ng marangyang damit, ngunit limitado lamang ito sa kanyang hitsura. Hindi ganoon kaganda ang ugali niya. Ang isang babaeng may magandang asal ay hindi kailanman kukuha ng isang bagay mula sa kamay ng ibang tao. Tumigil ka dyan, pintas ni Guning. Galit siya. Hindi kinaya ni Guning na kinuha ng babae ang piraso ng damit mula sa kanyang kamay. Ngunit lumayo ang babae na parang hindi niya narinig ang boses ni Guning. Nang makita iyon, napakunot ang noo ni Guning habang bakas sa mukha niya ang inis. Naglakad siya sa unahan at hamarang sa daraanan ng babae. Muntik nang kumatok ang babae kay Guning. Medyo natakot siya kay Guning, at sumigaw, ano ang gusto mong gawin, batang babae? Gusto mo ba akong saktan? Ikaw dapat ang responsable dyan. Ang sigaw ng babae ay nakakuha ng atensyon ng iba sa shop. Agad silang pinalibutan ng mga tao para tingnan. Paumanhin, mas pinili ko ang damit na ito bago ka, mahinahong sabi ni Guning. Kung ayaw niya, wala siyang pakialam, pero dahil gusto niya ito, hindi niya hahayaang makawala ang babae. Hindi ibig sabihin na ikaw ang unang pumili nito ay pag-aari mo ito. Nasa kamay ko na. Well, kung sasabihin kong pipiliin ko ang lahat ng damit dito, ibig sabihin wala ka nang mabibili sa mga iyon. Sabi ng ginang na may pang-aalipusta. Wow, hindi ko akalain na mayaman ka pala. Gusto mo pa silang lahat. Hoy, narinig mo ba ang sinabi niya? Sabi ng babaeng gusto niya lahat ng damit dito. Sa tingin ko ang komisyon na makukuha mo ngayon ay mas mataas kaysa sa isang taon ng komisyon na maaari mong makuha, sabi ni Guning sa isang tindera. Sinadya niyang binaluktot ang katotohanan. Tumahimik ka. Hindi ko sinabi iyon. Galit na sigaw ng babae kay Guning. Bagamat mayaman siya,
Napakamahal ng international designer brand na ito, at isang piraso ng damit ay walang 12,000 yuan. Ang lahat ng mga damit dito sa tindahan ay hindi bababa sa milyon-milyong. Ang babae ay ganap na hindi kayang bayaran ito. Alam ng karamihan na binabaluktot ni Guning ang katotohanan. Walang nagseryoso sa sinabi niya. Talaga. Kasi kung pipiliin ko, bibili ako. At ikaw, mapanuksong sabi ni Guning. Ikaw, galit ang babae. Naiintindihan din niya na sinasadya siya ni Guning, ngunit naiirite pa rin siya. Pasensya na, madam. Ang dalagang ito ang unang pumili ng damit na ito. Maaari mo bang tingnan ang iba pang mga damit? Humingi ng tawad ang tindera sa babae. Nang marinig iyon, agad na naunawaan ng mga tao ang nangyari. Hindi nagustuhan ng lahat ang ugali ng babae. Xiao Li, si Mrs. Xiao ang madalas naming customer na may VIP silver card. Siya ang may priority na pumili muna, putol ng isa pang tindera na kasama ni Mrs. Xiao. Pinandilatan pa niya ang tindera na kasama ni Guning. Kumbaga, wala itong kinalaman sa tinatawag na priority to choose first. Ang snob lang ng tindera. Gayunpaman, hindi pinansin ni Xiao Li ang babala. Nagtalo siya, Miss Wang, hindi ako sumasang-ayon sa iyo. Ang unang dumating ay maaaring pumili muna. Kahit na ang isang VIP na customer ay hindi maaaring kunin ang mga damit mula sa ibang customer. Ikaw, na si Miss Wang na pinagtatalunan pabalik. Itong si Miss Wang ay laging snob, at nagsisilbi lamang sa mga mayayaman. Si Mrs. Xiao naman ay madalas na customer dito. Tila gusto niyang magkaroon ng isang palakaibigang relasyon kay Mrs. Xiao. Isa itong tindahan ng isang international designer brand. Ang pinakamurang item ay nagkakahalaga ng 12,000 yuan. Bukod, ang isang tindera ay maaaring magkaroon ng 2% na komisyon sa mga benta. Sa tuwing nandito si Mrs. Xiao, gagastos siya ng hindi bababa sa 80,000 yuan. Ang komisyon ay magiging ilang libong yuan. Sumang-ayon ang lahat kay Xiao Li. Nakaramdam din sila ng kawalang kasiyahan. Eksakto, kahit isang VIP customer ay hindi maaga ang damit sa ibang customer. Hindi patas. Hindi naman unfair. Snobbish kasi eh. Bakit hindi mo nalang ibenta ang mga damit sa mga VIP customer? Dapat may VIP card muna ang sino mang gustong bumili ng damit dito. Totoo. Ang mga customer na nakapaligid sa kanila ay lahat ay pinuna si Miss Wang, na nagpahiya sa kanya, ngunit hindi siya naglakas loob na sumagot. Si Mrs. Xiao, sa halip, ay nakaramdam ng inis. E ano ngayon? Mayroon akong sapat na pera. Bibili ako ng kahit anong gusto ko. It's none of your business. Maaari kang bumili ng kahit anong gusto mo, ngunit hindi mo makukuha ang mga bagay mula sa iba. May nakipagtalo. Eksakto. Wala talagang manners itong babaeng ito, sabi ng isa. Ikaw. Alam mo ba kung sino ako? Ang lakas ng loob mong sabihin yan. Ako ang asawa ng chairman ng Zufu Jewelry. Inis na inis ni Mrs. Xiao. Malakas siyang nagsalita tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nang marinig iyon, sabay-sabay na napatahimik ang lahat. Malinaw na alam nilang lahat ang Zufu Jewelry, na mayroong hindi bababa sa 100,000,000 yuan sa mga asset. At mayroon silang milyon-milyong mga ari-arian. Walang nang ahas na makipagkompetensya sa Zufu Jewelry. Medyo nagulat si Guning. Hindi niya inaasahan na ang babaeng ito ay asawa ni Xiaoping. Hindi magkasundo sina Xiaoping at Zhou Zhenghong. Kaya naman hindi nagustuhan ni Guning ang pamilya ni Xiaoping. Ang mga nanonood ay natatakot sa Xiao family, ngunit si Guning ay hindi. Direkta niyang pinuna, sa tingin mo ba ay magagawa mo ang anumang gusto mo bilang asawa ng chairman ng Zufu Jewelry? Ikaw, hindi inaasahan ni Mrs. Xiao na hindi natatakot si Guning sa pamilya Xiao. Ngunit si Mrs.
Xiao ay masyadong mapagmataas. Sa CTF, marami pang pamilya na mas mayaman sa kanila. Nagmula sa N0V at Elban, pinoprotektahan ng materyal na ito ang hindi isiniwalat ng impormasyon. Sa sandaling iyon, dumating ang manager ng tindahan. Anong nangyari? Bago ang iba, ibinuka ni Guning ang kanyang bibig na may kawalang kabaitan. Ikinagagalak kong makilala ka, manager. Hayaan mo muna akong magtanong sa iyo. Totoo ba ang iyong VIP na customer ay maaaring magpadala ng kunin ang damit mula sa isa pang normal na customer hanggat hindi niya gusto? Paano ito posible? Ang unang dumating ay pipili muna. Makakakuha lang ng discount ang isang VIP customer, paliwanag agad ng store manager. Hindi nagtagal, napagtanto niya kaagad ang nangyari. Pagkatapos ay bumaling siya kay Miss Wang Yunyun, anong nangyari? Dahil isa lang ang VIP customer, si Mrs. Xiao, sa shop, at ang tindera na kasama ni Mrs. Xiao ay si Wang Yunyun, natural na bumaling sa kanya ang manager. Walang ideya si Wang Yunyun na haantong sa ganoon. Labis niyang kinasusuklaman si Guning, ngunit hindi siya nang ahas na ipakita ito sa harap ng manager. At saka, ito ang unang beses na nangyari ang ganoong bagay. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Kabanata 74. Let me explain please. Inirekomenda ni Xiao Li ang isang piraso ng damit sa akin, at nagustuhan ko ito. Gusto kong tumingin ng malapitan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nahawakan ako ni Mrs. Xiao. I asked her to give it back to me pero tumanggi siya. Samantala, sinabi ni Wang Yunyun na si Mrs. Xiao ay isang VIP customer at may priority na pumili muna, sabi ni Guning. Agad namang nagpalit ng mukha ang manager. Hindi siya nag-alinlangan sa paliwanag ni Guning, at binatukan si Wang Yunyun. Wang Yunyun, ano ang nangyayari sa iyo? Matagal ka nang nagtatrabaho dito. Paanong wala kang alam tungkol sa mga patakaran? Alam ng manager na snobbish si Wang Yunyun ngunit hindi siya karaniwang gumagawa ng anumang gulo. Kaya walang nagawa ang manager. Gayunpaman, hindi matanggap ng manager na sinira niya ang reputasyon ng shop sa pagkakataong ito. 2. Biglang hindi alam ni Wang Yunyun ang sasabihin. Alam niyang mali ang pag-uugali niya, ngunit ang lahat ng ginawa niya ay para lamang sa karagdagang komisyon. Enough. Natanggal ka na. Hindi ka na kailangang pumasok sa trabaho bukas. Ayaw ng manager na mag-aksaya ng oras kay Wang Yunyun. Dahil nasira niya ang reputasyon ng shop na ito, kinailangan siyang tanggalin ng manager. Ano? Nang marinig iyon, nagulat si Wang Yunyun. Sa totoo lang ay hindi niya alam na magiging ganoon kalala ang magiging resulta. Ngayon, taos-puso siyang nakaramdam ng takot. Kung siya ay tinanggal, hindi siya makakahanap ng mas mahusay na trabaho. Halos makaawa siya, manager, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako kong hindi na ito mauulit. Wang Yunyun, nakasulat sa kontrata. Ang sinumang makasira sa reputasyon ng shop na ito ay tatanggalin sa trabaho. Ako ay humihingi ng paumanhin. Nakatali ang mga kamay ko, sabi ng manager. Pagkatapos ay hindi pinansin ng manager si Wang Yunyun, bumaling kay Mrs. Xiao. Magalang niyang paliwanag, Mrs. Xiao, meron tayong rules dito. Ang unang dumating ay pipili muna. Kung gusto mo ang piraso ng damit na ito, natatakot ako na kailangan mong maghintay hanggang sa hindi ito gusto ng miss na ito, kaya mangyaring ibalik ang piraso ng damit na ito sa miss na ito. Maraming salamat. Siyempre hindi nasisiyahan si Mrs. Xiao na gawin iyon, hindi lang dahil sa piraso ng damit, kundi dahil sa napahiya siya. Gayunpaman dahil nandito ang manager ay ayaw niyang makipagtalo sa kanya. Bibili siya ng mas maraming damit mula sa tindahang ito sa mangyayari. Mga ad ng Pub Future.
Bagamat maraming tindahan ang tatak sa CTG, kakaiba ang tindahang ito sa marami pang disenyo. Ayoko talaga. Who cares? Malungkot na sabi ni Mrs. Xiao. Direkta niyang ibinato ang piraso ng damit pabalik kay Guning, pagkatapos ay tumalikod at umalis. Siya ay labis na napahiya sa harap ng lahat at wala ng dahilan upang manatili pa rito. Kinuha kaagad ni Guning ang piraso ng damit. Talagang nagustuhan niya ang isang ito. Kukunin ko ito, at higit pa. Please give me one of that in size L. Lahat yan ay para sa mga babae around 40. Ibinigay ni Guning ang damit sa tindera. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat. Ang babaeng ito ay hindi tumingin sa tag ng presyo. Siguradong napakayaman niya. Kung mas maraming customer ang bumili, mas maraming komisyon ang makukuha ng isang tindera. Halatang natuwa si Xiaoli nang makita iyon. Kaagad siyang nagrekomenda ng higit pa kay Guning, kasunod ng mga kahilingan ni Guning. Sa wakas, pumili si Guning ng 2 sweater, 2 pares ng pantalon at 2 mahabang wool coat para kay Guman at Guqing. Siyempre hindi niya makakalimutan ang kanyang tiyuhin na si Jiang Shu at ang kanyang pinsan na si Jiang Xinyo. Bumili siya ng itim na Armani suit, isang sweater at isang pares ng pantalon para kay Jiang Shu. Para naman kay Jiang Xinyo, siya ay nasa murang edad pa lamang at hindi na kailangang magsuot ng damit mula sa isang brand ng designer. Si Guning mismo ay hindi rin gustong gawin iyon, kaya pumunta siya sa isa pang tindahan ng isang normal na brand, at bumili ng ilang mga damit para kay Jiang Xinyo at sa kanyang sarili. Pagkatapos bilhin ang mga damit, pumunta si Guning para bumili ng serye ng mga produkto ng skincare para sa Guman at Guqing. Pagkatapos ang tanong ay dumating kay Guning. Ano ang dapat niyang bilhin para kay Chu Pihan at sa iba pa? Ang mga regalo ay tungkol sa mabuting hangarin, hindi ang presyo. Bukod dito, maliban kay Yumixi, ang iba ay pawang mga mayayamang bata. Hindi isang matalinong pagpili ang bumili ng mamahaling regalo para sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpasya si Guning na bilhin ang Chu Pihan at Yumixi bawat isa ng Lancome perfume, na nagkakahalaga ng higit sa 1,000 yuan. Kulang sa magandang telepono si Yumixi, kaya bumili si Guning ng telepono para sa kanya. Upang hindi mabigatan ang kanyang kaibigan, hindi bumili si Guning ng mahal, ngunit gumastos lamang ng 2,000 yuan sa isang bagong telepono. Mga ad ng Pub Future. Dahil siya ay nasa isang tindahan ng telepono, bumili si Guning ng mga bagong telepono para kay Guman at pati na rin sa pamilya ni Guqing. Para naman kay Haoran at sa mga lalaki, bumili siya ng 4 na Armani wallet para sa kanila, na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1,000 yuan bawat isa. Nasiyahan si Guning sa huli. Nang magbukas ang kanyang kumpanya, nagplano siyang maghanda ng ilang alahas na gawa sa jade para sa kanila noon. Nang matanggap niya ang tawag ni Zhou Zhenghong, halos natapos na ni Guning ang kanyang pamimili. Bago siya umalis, pumunta siya sa ladies' room at inilagay ang lahat ng regalo sa kanyang telepathic eye space. Magiging marami kung hawak niya ang mga ito sa pamamagitan ng kamay. Ang kanilang itinakdang lugar ay isang restaurant sa tabi ng commercial building. Dir-diretsong naglakad si Guning papunta sa restaurant pagkalabas niya sa commercial building. Pumasok siya sa elevator. Nang muntik nang maisara ang pinto, biglang pumasok ang isang lalaki at aksidenteng natamba si Guning. Ay, pasensya na, nagmamadali ako, paghingi ng paumanhin ng lalaki. Walang anuman, sabi ni Guning. Pero may naramdaman siyang kakaiba, dahil nang hampasin siya ng lalaki, naramdaman niyang may matigas na bagay sa baywang ng lalaki. Parang metal ito, at medyo pamilyar kay Guning ang hugis. Biglang may naisip na ideya kay Guning. Ito ba ay isang baril? Sa pag-iisip niyan, ginamit agad ni Guning ang kanyang jade eyes. Ito ay talagang isang baril. Kasabay nito, ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes para i-scan ang iba pang 4 na lalaki sa paligid niya. Nakaramdam siya ng kaba.
Ang 5 lalaking ito ay pawang may dalang baril sa kanilang baywang. Karaniwang mula sa pulis o hukbo ang isang lalaking may baril. Kung hindi, sila ay magiging mga gangster o mga kriminal. Nararamdaman ni Guning ang hangin ng karahasan mula sa mga lalaking ito. Para silang mga gangster o kriminal. Muling ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes para tingnan ang kahon na hawak ng isang lalaki. May mga bag ng puting pulbos sa loob. Bagamat hindi pa nasubukan ni Guning ang puting kapangyarihan, agad niyang napagtanto kung ano ito ayon sa kanyang mayamang karanasan. Palihim siyang huminga ng malalim. Dapat nandito ang mga lalaking ito para makipagkalakalan. Ito ay wala sa kanyang negosyo kaya hindi binalak ni Guning na makisali. Huminto ang elevator sa 5th floor. Umalis si Guning sa elevator. Nagkataon na umalis din ang 5 lalaki sa 5th floor. Naglakad si Guning patungo sa itinalagang pribadong silid. Laking gulat niya, ang private room niya ay katabi lang ng private room ng mga lalaking iyon. Boss, nandito ka na pala. Maupo ka muna. Sa sandaling lumitaw si Guning, agad siyang binati ni Zhou Zhenghong. Hinailan niya rin ang upuan para sa kanya. Boss, hindi ko alam kung ano ang mga paborito mo kaya hindi pa ako nag-order. Umorder ka na ng pagkain. Ibinigay ni Zhou Zhenghong ang menu kay Guning. Pagkatapos ay pinindot ang service bell. Kabanata 75. Nang buksan ang isang waiter ang pinto, nasilip ni Guning ang isang grupo ng mga lalaki na dumaan. Sa hindi pagkakataon ay nakita niyang pamilyar siya sa mga figurine ng nasa harapan. Pero nang tumingin siya, wala na sila. Walang kakilala si Guning na maraming lalaki, at mas kaunti pa sa kanila ang maaaring mag-iwan ng hindi malilimutang impresyon sa kanya. Kaya agad niyang alam kung sino siya. Dapat ang lalaki ang nagbigay sa kanya ng King's Green. Nagkataon lang. Nandito din siya. Hindi na nag-abala pa si Guning na mag-isip patungkol dito. Ibinalik niya ang paningin sa menu. Umorder siya ng 2 dish at ibinalik ang menu kay Zhou Zhenghong. Tito Joe, mangyaring tulungan ang iyong sarili at mag-order ng isang bagay na gusto mo. Kinuha ni Zhou Zhenghong ang menu. Umorder din siya ng 2 ulam saka iniabot ang menu sa waiter. Nang umalis ang waiter, agad na lumabas si Zhou Zhenghong ng isang file paper bag, ibinigay ito kay Guning. Boss, naayos ko na ang kontrata. Tingnan mo. Kung may anumang bagay na sa tingin mo ay hindi nararapat, maaari kong ayusin ito. Malaki. Kinuha ito ni Guning. Binuksan niya ang paper bag at sinimulang basahin ang dokumento sa loob. Sa kanyang makapangyarihang jade eyes, napakadali para kay Guning na basahin ng mabilis ang kontrata, ngunit sa harap ni Zhou Zhenghong, kinailangan ni Guning na magpanggap. Sinadya niyang gumugol ng maraming oras sa mga papel para maging natural ito. Ang kontrata ay mayroon lamang 2 pahina kaya bagaman binagulan ni Guning ang kanyang bilis sa pagbabasa, natapos pa rin niya ito sa loob ng 2 minuto. Ang kontrata sa paggawa sa pagitan ni Guning at Zhou Zhenghong ay nagsabi na si Zhou Zhenghong ay ang Executive Director ng Jade Beauty Jewelry Company. Siya ay may ganap na karapatan sa diskurso. Ang rehistradong kabisera ng Jade Beauty Jewelry Company ay 100 milyong yuan. Bilang karagdagan sa buwan ng sweldo, si Zhou Zhenghong ay nagmamay-ari din ng 20% ng mga bahagi ng Jade Beauty Jewelry Company. Mga ad ng pub future. Well, sa tingin ko ito ay mabuti, sabi ni Guning. Nilagdaan niya ang kanyang pangalan sa Party A, at pagkatapos ay ibinigay ito kay Zhou Zhenghong. Pinirmahan din ni Zhou Zhenghong ang kanyang pangalan. Hindi napigilan ni Guning na gamitin ang kanyang jade eyes para makita ang pribadong silid sa tabi. Nakita niya ang mga lalaking iyon na nakita niya sa elevator at isa pang grupo ng mga lalaki ang nakaupo sa tapat ng isang table. May 2 itim na kahon sa mesa sa harap ng 2 grupo. Nasa isang marangyang restaurant sila na may mahusay na pagkakabukod kaya wala siyang marinig dahil hindi sila nagsasalita ng malakas. Nakikita lang niya ang ginagawa ng mga ito. Binuksan nila ang mga kahon.
Ang isa sa kanila ay puno ng mga bag ng puting pulbos, habang ang isa naman ay puno ng mga tambak na perang papel at mga gintong bar. Malamang, nasa gitna sila ng isang deal. Bagamat alam ni Guning na may ginagawa silang ilegal, alam niyang hindi siya dapat makisali. Bukod dito, mayroong hindi bababa sa 10 lalaki na may mga baril. Hindi sapat ang lakas ni Guning para labanan sila. Ibinalik ni Guning ang kanyang paningin, itinaas ang tasa ng tsaa para uminom ng isang higop. Gayunpaman, sa pribadong silid na katabi ng pribadong silid sa tabi, mayroong 3 lalaki. Isa sa kanila ay si Leng Xiaoteng. Nakasuot ng itim na damit si Leng Xiaoteng. Matangkad siya at walang ekspresyon. Naka-earphone siya na nakikinig sa tunog mula sa katabing kwarto at sinusubaybayan ang usapan. Samantala, lumapit ang isang binata, nakipag-usap kay Leng Xiaoteng, "Kapitan, maliban sa amin at sa mga kalaban, mayroon ding mga tao sa isa pang pribadong silid sa palapag na ito. Room No. 3 ito na nasa tabi mismo ng kwarto ng mga kalaban namin. Ipinaalam ko na sa manager na paalisin sila." Mahusay, mahinang sagot ni Leng Xiaoteng at wala nang ibang sinabi. Dahil hindi nila alam ang itinakdang lugar ng kanilang mga kaaway, hindi sila nakapaghanda ng maaga. Maaari lamang nilang suriin ang nakapaligid na sitwasyon pagkatapos makumpirma ang itinakdang lugar. Maging ang surot ay lihim na itinakda ng isa sa mga tauhan ni Leng Xiaoteng na nagkunwaring waiter. Katok-katok. Sa sandaling iyon, ang pinto ng pribadong silid ni Guning ay kumatok at pagkatapos ay itinulak ito. Si Guning ay ang waiter, ngunit sa kanyang pagtataka, 2 lalaki na nasa 30 taong gulang ang pumasok. Parehong nakasimangot sina Guning at Zhou Zhenghong. Mga ad ng Pub Future. Ang isa sa mga lalaki ay puno ng panghihinayang na nagsasabing, "Nice to meet you, Miss and Sir. Ako ang manager ng hotel. Ikinalulungkot kong abalahin kita para sa isang espesyal na kondisyon." Naglakad ang lalaking kasama ng manager ng hotel sa harap ni Guning. Kumuha siya ng isang dokumento at ibinigay kay Guning. "Aniya, nice to meet you both. Ito ang aking sertipiko bilang isang opisyal ng militar. Ang ating militar ay kasalukuyang nagsasagawa ng isang gawain sa palapag na ito. Para sa iyong kaligtasan, sana ay makalipat ka kaagad sa isang pribadong silid sa itaas. Pasensya na." Nang malaman iyon, si Zhou Zhenghong ay lubos na nabigla habang si Guning ay medyo nagulat. Dapat may kinalaman ito sa mga tao sa katabing silid. Gayunpaman, maaaring ang tao ay mula sa militar. Well, mukhang ang militar ang lalaki. Oo naman, hindi rin gustong masangkot si Guning. Sumagot siya saka umalis kasama si Zhou Zhenghong, kasunod ang manager ng hotel at ang opisyal ng militar. Subalit pagkalabas pa lang nila ng silid, agad na tumingin ang 2 lalaking nakatayo sa labas ng room No. 4. Biglang nataranta ang manager ng hotel. Namutla kaagad ang mukha niya dahil alam niyang nasa pribadong kwartong iyon ang sospek. Parehong alam ni Guning at ng opisyal na may masamang mangyari. Ang reaksyon ng manager ng hotel ay malamang na makaakit ng atensyon ng mga lalaking iyon. Agad na humakbang ang opisyal at hinarang ang manager ng hotel. Binigyan niya ng warning look ang manager. Pero nakita na ng 2 tao na nasa labas ang mukha ng manager. Naramdaman nila na may mali kaagad. Tumawag sila, "Maghintay." Nanginginig ang manager ng hotel, ngunit dahil sa babalang tingin ng opisyal, pinilit niyang kumalma at agad na ngumiti. "Nice to meet you, sir. Ano ang maitutulong ko sa iyo?" Tanong niya sa tumawag sa kanya. Nagpalitan ng nakakaalam na tingin ang 2 lalaki, saka naglakad papunta sa kanila. Parehong alerto si Guning at ang opisyal. Alam nila na maaaring magkamali ang mga bagay. Pero natakot silang maghinala, kaya nagpa siya silang pansamantalang tumayo. Lumapit ang 2 lalaki, saka agad naglabas ng baril na nakatutok sa kanila. "Pasok," tahimik nilang sambit. Agad namutla ang mga mukha ng manager ng hotel at ni Zhou Zhenghong. Nanginginig sila sa sobrang takot.
Nanatiling kalmado si Guning at ang opisyal ng militar, ngunit muli para hindi maghinala, nakipagtulungan silang mabuti at ipinakita ang takot sa kanilang mga mukha. Pinilit silang bumalik sa private room. Room No. 5 ang tinutuluyan ni Leng Xiaoteng. Nagtakda siya ng mga kamera sa labas, kaya nakita niya kung ano ang nangyayari. Captain, ano ang dapat nating gawin? Napaka-sensitive nila. Nag-aalalang sabi ng isang lalaki. Pasensya na, sabi ni Leng Xiaoteng. Hindi pinalampas ni Leng Xiaoteng ang medyo maliit na figure sa kanila. Medyo nalungkot siya at hindi mapakali. Tila nag-aalala siya sa kanyang kaligtasan. Sa silid No. 3. Nakita mo lang kami. Bakit parang takot na takot ka? Tanong ng isang sospek sa manager ng hotel. Nakilala niya ang manager ng hotel. Kaya naging resulta siya.